Isang kababayan nating OFW shinout out ang OWA dahil nagpapakalat daw ng fake news ang OWA dahil nga sinabi mismo ni OWA admin PY Kaunan na lahat ng mga legal guardian or asawa ng mga OFW na naiwan sa Pilipinas para mag-alaga ng kanilang anak considered daw as solo parent at may matatanggap na benepisyo buwan-buwan. At ang napakalinaw pang sinabi ni OWA admin na pumunta lang sa social worker sa mga LGU sa lugar nyo sa Pilipinas at magparehistro. Ngunit pinapunta nga ni kabayan ang legal guardian ng kanyang anak sa Pilipinas sa social worker sa lugar nila. Ngunit ang sabi daw doon ay bawal mag-claim as solo parent kapag ang nanay ay isang OFW. Shout out ako sa OWA. Ano naman tong pinagkakalat nyong fake news, ha? Yung ang sabi nyo, yung mga OFW na may mga anak na pinag-iwan doon sa Pinas, yung pinag-iwanan ng mga anak ay consider as a solo parent. Yun talaga yung sinabi nyo sa interview nyo. Tapos, ang sabi nyo pa, pumunta lang sa LGU, sa social worker, para magsabi doon na nag-iwan mo yung anak ng isang OFW nasa sayo, pa-considered ka as solo parent. Tapos, nung pumunta doon, yung pinag-iwanan ko ng anak ko, kasi nagtanong, curious kung totoo ba, di ba? Eh kasi kung totoo, di sayang din naman, kaysa naman nakawin lang ng mga buhaya dyan, di ba? Kaya pumunta doon yung pinag-iwanan ko ng anak ko, nagtanong, alam niyo kung anong sagot, ha? Ang sabi lang naman, hindi considered a solo parent yung pinag-iniwan ng anak na OFW kasi nga bawal nga daw doon yung OFW yung magulang. Ano ba naman? Kaya nga pumunta doon kasi nga sabi considered a solo parent yung pinag-iwanan namin ng mga anak namin bilang isang OFW nandito kami sa ibang bansa. Klaro yung video. Tapos nung pagdating doon, ang sabi, bawal makaklaim as solo parent yung OFW, yung nanay, yung tatay, etc. Eh para kanino ba talaga yan? Ang hirap nyo, ha? Kami mga OFW, hindi naman sa nagmamataas kami. Mas malaki yung ambag namin kada buwan sa gobyerno sa Pilipinas. Yung mga remittance namin buwan-buwan, mas malaki yung nakukuha ninyong tax. Mas malaki yung nananakaw ninyo. Tapos pag ayuda para sa mga OFW, ayaw nyo ibigay kasi OFW kami. Ano kami dito? Namumulot kami ng pera. Ano kami dito? Mayaman kami. Kaya hindi kami bibigyan ng ayuda. Kahit pa 1,000 o 500 lang yun kada buwan, okay na yon. Tatanggapin namin yon. Kaysa naman nakawin nyo lang at ipapakain nyo lang sa mga buhaya dyan. Di ba? Nakakaluka kayo, ah. Pag OFW walang ayuda, kahit para sa amin ayaw ibigay. Kasi OFW, aba mayaman kami dito, mayaman. Kaya nga hindi kami nakauwi ng Pinas agad-agad kasi hirap dito, di ba? Kasi kailangan namin magtipid para may maipadala, para may tax kami, at para may manakaw kayo dyan. Tapos hindi nyo na lang kami bigyan, kahit piso-piso man lang. Di ba? Hoy, mahiya naman kayo, ay! Pinapaasan nyo na naman kaming OFW. Klaro-klaro yung video. Kayo mga OFW, considered yung pinag-iwanan nyo sa mga anak nyo doon sa Pilipinas as solo parent. Pumunta lang kayo sa mga lungsod niyo, sa municipality ninyo, sa LGU, tapos sa MSWD, sa social worker, magtanong kayo doon kung ano yung mga requirements. Tapos nung pumunta doon, nagtanong, ang sagot, bawal yung OFW. Anak kayo ng tipaklong. Ayusin nyo naman yung mga pinapaliwanag nyo. Gumagawa kayo ng fake news para sa amin. Umaasa kami na kahit papano may piso. Diba? Kahit magkano yung tatanggapin namin yun bilang isang OFW. Kasi okay na yan kahit papano. Nakakatulong yun. Diba? Compared naman sa nanakaw yung tax buwan-buwan. Ang daming nagpapadala buwan-buwan. Ang laki ng tax na nakukuha ng gobyerno sa mga OFW buwan-buwan. Tapos pag ayuda, bawal kami kasi OFW kami. Eh kami nga yung pinakaunang source of income, di ba? Hoy, mahiya naman kayo. Pag nagsabi kayo dyan, ha? Pag nagsabi kayo, especially itong uwa, paasa kayo eh. Pag nagsabi kayo, ayusin yung paliwanag nyo. Huwag yung ganun, di ba? Pinapaasan nyo kami. Pagdating doon, sabi bawal OFW.
mayaman kami? Bakit nagpupulot kami ng pera dito? Humiga kami ng pera? Hoy, kailangan namin magkuskos na inodoro bago kami magkapera. Kaya kami nandito kasi walang trabahong matino dyan sa Pilipinas. Ang liit ng sahod. Di ba? Tapos pag may ayuda, wala kami. Wala talaga kami. Bawal kaming bigyan. Ano kami, mayaman? Ito nga rin ang sinasabi natin sa isa kong video na yan nga din ang sinasabi sa social worker sa LGU dahil nga napakarami ng mga OFW ang sumubok. Hiling nating mga OFW sa mga ahensya sa Pilipinas na namamahala sa kapakanan ng mga OFW, lalong-lalo na sa OWA. Hinihiling natin na sana bago magsalita or mag-anunsyo ang OWA ng ganito na parang napakasimple lang dahil actually matagal na ang batas na ito. Bago pa mag-eleksyon inanunsyo ng gobyerno na batas na nakasama ang mga OFW bilang solo parent na makakatanggap ng benepisyo na 1,000 pesos kada buwan ang iniwang pamilya or asawa or legal guardian ng anak ng isang OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ngunit para sa ating butihing OWA admin PY Kaunan, gusto po naming ipaabot sa inyo na marami nang sumubok na pumunta sa social workers or sa LGU ng kanilang lugar ang mga OFW para mag-claim or mag-apply bilang solo parent. Ngunit ang sinasabi sa DSWD office or sa LGU ay hindi daw sila qualified dahil nga merong OFW. Sana bago kayo magsalita ng ganito or mag-anunsyo, ay dapat nagkakaintindihan kayo ng mga social workers sa Pilipinas dahil napakaraming mga OFW ang umaasa pero ang ending ay hindi daw sila qualified. Kaya napakaraming mga OFW ang disappointed. At ngayon ay aasa na naman sila dahil nga sinabi nyo mismo. At mabuti nang may record para maipakita sa social workers sa LGU kung ano na naman ang sasabihin nila. Dahil nga napakarami ng mga OFW ang sumubok dito, pero yun nga ang sinasabi, hindi daw qualified dahil nga merong OFW o kaya naman yung OFW mismo ang sinabihan nung umuwi sila sa Pilipinas at pumunta sa social workers. So ngayon, under sa bagong expanded solo parents law, yung pinag-iwanan nyo sa anak nyo, consider yun na solo parents. Tama ba? O, hindi ka alam yun. Hindi po. So ngayon, alam nyo na. Alam na. So, sabihan nyo yung mga pinag-iwanan nyo sa mga anak nyo. Okay, hindi totoo na kunwari pinag-iwanan nyo asawa nyo. Asawa nyo. Wala asawa. Teka muna. Asawa nyo nga. Hindi, wala. Oo nga, example nga lang. Hindi mo unahan ko na sinasabi niya kanina. O sige, wala na kayong asawa. Sabihin. Yes. Walang asawa. Wala. Iwan nyo yan sa kapatid nyo. Or ano. Consider silang solo parents. Naiintindihan nyo na. Opo. O, taas ang kamay ng mga nakaintindi. O, kayo lang dito. May matatanggap buwan-buwan ang pinag-iwanan ninyo ng anak ninyo. Basta mag-rehistro sila sa LGU, hanapin ang social worker doon. Okay? Opo. O, text nyo na yan ngayon. Naka-record na po. Kaya sa tinetext yung jowa nyo. Naka-record na. Balik kami sa picture taking. So ngayon, under sa bagong expanded solo parents law, yung pinag-iwanan nyo sa anak nyo, consider yun na solo parents. Tama ba? O, hindi ka alam yun. Hindi po. So ngayon, alam nyo na. Alam na. So, sabihan nyo yung mga pinag-iwanan nyo sa mga anak nyo. Okay, hindi totoo na kunwari pinag-iwanan yung asawa nyo. Asawa nyo. Wala asawa. Teka muna. Asawa nyo nga. Hindi, wala. Oo nga, example nga lang. Hindi mo unahan ko na sinasabi niya kanina. O sige, wala na kayong asawa. Sabihin. Yes. Walang asawa. Wala. Iwan nyo yan sa kapatid nyo. Or ano. Consider silang solo parents. Naiintindihan nyo na. Opo. O, taas ang kamay ng mga nakaintindi. O, kayo lang dito.
matatanggap buwan-buwan ang pinag-iwanan ninyo ng anak ninyo. Basta mag-rehistro sila sa LGU, hanapin ang social worker doon. Okay? Okay. Opo. I-text nyo na yan ngayon. Naka-record na po. Kesa pinitext yung jowa nyo. Naka-record na. Balik kami sa picture taking. Kayo guys, sino na ang mga OFW na lumapit na sa social worker sa LGU nyo sa Pilipinas para mag-apply as solo parent? Nakakuha ba kayo ng benepisyo? At ano ang sinabi sa inyo? I-comment nyo naman sa comment section ng video na ito para makaabot or kung sakaling mabasa ng ating butihing OWA admin PY Kaunan. Napaulat kamakailan na pati itong mga asawa ng ating overseas Filipino workers na napabilang po sa low semi-skilled worker category na nagtatrabaho na abroad na 1 year and above ay kabilang na at na maaring makinabang sa mga benepisyo at pribilehyo sa ilalim po ng Solo Parents Act po natin. Kayo na po ang magpaliwanag. Opo, kasama na po dun sa ating expanded solo parents welfare. Ngayon, kasama na po yung ating mga spouses ng OFW. So, in-include po natin sila kasi po unang-una, hindi lang naman po financial need ang kailangan po ng mga dependents, di ba? Tama po. Ng mga pamilya o yung mga children po ng mga OFW. Alam po natin ngayon na marami pa po silang mga kailangan, particularly yung mga psychosocial need, emotional support. Kung kaya nakita po namin yung iba po pang pangangailangan na isang OFW na pamilya, kaya po in-include na po natin sila dito sa bagong batas. At ang bagong batas po kasi hindi lamang nakasentro sa financial need. So marami pa po tayong package of interventions na pwede pong ma-avail ng ating mga solo parents group. Okay. At like, Opo. ano pa yung mga benefits po? Kasi narinig po ko pa kayo kahapon, sabi niyo po, ang mga solo parents kasi nakakatanggap po ng 1,000 kada buwan, no? Pero ito nga yung talagang ano pa rin, sila ay nasa laylayan, no? Hindi naman kasi automatic na just because you're a solo parent, makakakuha ka ng 1,000 pesos every month. So, meron rin po silang, meron kayong, meron kayong pamantayan kung sino makakakuha po nito. Ano pa yung karagdagan pong nakukuha aside from the 1,000 pesos po? Yes, meron po tayong comprehensive package of social protection services na pwede po nilang ma-avail sa ating mga different agencies na nagbibigay nito. Patungkol po ito, pwede po silang may mga, sabi ko nga po kanina, may psychosocial support na pwedeng ibigay, especially yung mga pamilya po natin na naabuso, yung mga abused women, abused solo parents. So may psychosocial intervention po tayo na pwedeng ibigay. Meron din po tayong mga in crisis, 'di ba? Meron din po kasi mga solo parents na in crisis. So ngayon po pwede po sila mabigyan ng mga medical assistance, burial assistance, depende po sa pangangailangan nila o sa sitwasyon nila. And then we also have education benefits. Yun po ay no-offer naman ng ating DepEd, SHED at TESDA na doon po sa mga prioridad natin ng mga low-income earners. Particularly po, nakafocus tayo yung binanggit niyo po kanina sa subsidy, ano? Yung 1,000 pesos monthly subsidy, hindi po ito para sa lahat ng solo parent. Yes. Ang ating focus po dito is yung ating low income earners o yung below minimum wage or 250,000 annually na income.